guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit ayaw ng iba tumanggap ng mayroong job order na newborn baby? Kasi ang hirap alagaan ng newborn baby dito sa Hong Kong. Lalo yung mga masiselan na mga employer, kailangan may oras yan sila ng pagpapadede ng bata, and then hanggat hindi dumidigha yung bata, karga-karga mo siya and yung likod is inahapuhap mo. So, ang dami nilang hanash and kailangan tumae pa ng gantong oras, ganyan, and ano yung mga ipapakain na pagkain. So, medyo mahirap yung mga newborn dito, and mas malala kung sa gabi sa'yo pa ipapatulog yung bata. Ayan. Sa gabi, kahit months pa lang yan, sa'yo na pinapatulog yung bata. Ganun kasi sila dito. Buti pa yung mga 3 years old, 4 years old, tinatabi pa nila yan pagtulog, pero yung newborn, hindi. Ayan. And then, Diyos ko, nahang ako. Sa mga battle nila, mahirap siyang hugasan and i-sterilize mo pa siya. Merong mga hanash-hanash sila dyan. Kaya medyo mahirap mag-alaga ng newborn. Kaya yung girlfriend ng kuya ko, nanonood din siya sa vlog ko ngayon, puro newborn yung offer sa kanya and tumatanggi siya. Ayan, so as long as hindi ka umoo, pwede kang mamili ng employer, pero nasa iyo, lalo yung iba na hirap makakuha ng employer, tinatanggap na lang talaga kahit na newborn. Pero kung meron ka namang choices, and katulad ng girlfriend ng kuya ko, may trabaho naman siya sa Pinas, and inaantay niya na makakuha siya ng gusto niyang employer or tamang employer, kaya ang ginagawa niya is nire-reject niya yung mga newborn. Gusto niya kasi yung mga 4 years old yung edad ng bata, yung malalaki na ba. So ako, naswertehan ako, pero hindi rin ako namili ng employer. Yung sa Kings nga, 6 sila sa loob ng bahay, adult, and then 1 dog. Tinanggap ko nga yun, buti na lang kamo, siguro may way din si God. In-interview ako dito sa amo ko ngayon, and bagay para talaga sa akin to, kasi guys, hindi talaga ako marunong magtrabaho, and buti na lang kamo yung amo ko is hindi rin ganun kaselan, and hindi rin niya alam yung ibang bagay, and hindi siya ganun ka yung nagpipiano ba. So hindi siya ganun, kaya natuwa din ako kasi kahit papano hindi naman ako stress dito mentally, and then physically naman, hindi naman ako grabe yung pagod. Pagod lang ako kasi hindi ako maalam sa trabaho, and nabagal ko kumilos. Ayan. So, kakatapos ko lang, 2:00 na. Kakatapos ko lang magtrabaho, and wala naman sila dito lahat sa bahay. Ako lang. Pero grabe, ang bagal ko talaga kumilos. Punyeta talaga. And then, sa mga gawaing bahay, lalo sa pagluluto, hindi sila maarte as long as tama yung luto, yung procedure. Minsan nga nagkakamali ako yung gulay is grabe na yung nalata ko na yung gulay ba. Gulay lang yun na Pechay Baguio. Ay, nadurog ko na. Parang mga 20 minutes ko nang niluto. Punyemas talaga. Kaya grabe na, latang-lata na talaga yung gulay, and buti kinain naman nila kamo. Ayan, siya kasi nagsabi na dagdagan ko pa ng kasi parang hilaw pa daw. Ayun, dinagdagan ko, ang nangyari ganun. Ayan, pero hindi siya nagre-reklamo, sinasabi niya lang na next time, ganito na natin gawin, ganyan. So, ganyan siya. O di kaya inuunahan ko na, sabi ko sa susunod ng ganito na lang, ganito yung gagawin natin. Tapos, natutuwa din siya sa akin kasi isang beses niya lang ako pagsabihan. Halimbawa, may mga bagong damit, and then, pagbago kasi yung mga damit, hindi namin yan hinahalo agad sa washing kasi baka mamaya nag-i-stain ba, yung yung kulay niya, natatanggal, and mahawaan yung iba. Kaya, nakita niya ako kanina, hindi niya ako sinabihan na ihiwalay-hiwalay, ganyan. Kinukusa ko na kasi ayoko din na mapagalitan ako. So, na lang ako talaga na inuunahan ko na kasi pag parati mo sinasabi, hindi mo alam, ganyan-ganyan, mauumay at mauumay yung amo mo, and mapipikon at mapipikon siya. Doon nalalabas na, kapag nasimulan ka na kasi nilang pagalitan ng pagalitan, konting pagalitan ka na nila ng pagalitan. So, ganun. Kaya dito, hindi pa naman ako na award ng malala, kaya siguro hindi pa rin lumalabas yung ugali niya na malala. Ayan, kaya ayaw kong lumabas kasi mahirap na baka kasi mag-break ako kasi pagka ganyan, na-stress ako sa buhay, yung hindi ako stress sa trabaho, stress ako mentally and emotionally.
i-let go ko tong trabaho na to kasi okay lang, makakain naman ako ng 3 beses sa isang araw doon sa Pinas. Yun nga sabi ng kaibigan ko kasi ayaw niya na daw dito. Sabi niya, hindi na ako babalik, makakain naman ako ng 3 beses sa isang araw. Pero guys, sabi nung kasi yung mga kasama ko sa hike, yung isa doon 8 years na siya dito, isang amo lang, alam mo yung sahod niya, minimum lang, katulad lang ng sahod ko, 4,730, pero 8 years na siya. And hindi siya nagrereklamo and ano lang, okay lang sa kanya yung trabaho. Sabi niya nga hindi na nga daw siya naghahangad ng malaking sahod as long as okay yung turing sa kanya ng amo niya. So sabi ng amo niya meron naman daw siyang long service na makukuha. And malaki-laki yun. Siguro sa pera natin mga nasa 300,000 kasi 8 years na siya eh. And wala pa siyang balak bitawan ng amo niya. So, ang ganda lang ng trabaho niya kasi nakakaluto-luto siya kung anong gusto niya. Siya nga nagluto ng ulam namin na pag-akyat namin ng bundok. Shrimp tsaka kanin siya nagluto. And then, nag-hiking sila ng amo niya kapag linggo. Sabado naman hiking siya ng sarili niya. So, wala siyang alam mo yung mga luma dito kasi luma sila lahat, yung isa 3 years, yung isa 8 years, yung isa 4 years. Ako lang yung, kasi 4 kami nag-hike, ako lang yung 5 months, baby pa talaga po niya mas. Ayan, so ang nila, wala silang kaarte-arte and parang ang dali-dali lang para sa kanila ng trabaho, pero mahirap yun pero napapadali nila. And yung isang kasama ko sa hike, pinapatulog niya yung bata gamit yung hanger. Matutulog ka o hindi? Gumagano. Buti walang kasi matagal na siya, kaya siguro gano'n na din. Tiwala na sa kanya yung amo niya. Matutulog ka o hindi? Tapos yung bata pipikit na, ito na matutulog na. So napapatulog niya ng alas 7 pa lang yung bata. So pagdating ng amo niya, mga 7:30, tulog na yung bata, tapos na siya sa gawain niya. Ngayon, sasabihin niya sa amo niya, pwede ba siyang lumabas? So, lumalabas siya guys pagkagabi, pag trip niyang lumabas, and then, bumibili siya ng canned beer and umiinom siya sa seaside. Ayan. So, ang hayahay ng trabaho niya, kasi pinapayagan siya ng amo niya pag tapos na yung gawain and tulog na yung bata, and wala nang asikasuhin, pinapayagan siyang lumabas ng amo niya, balik lang siya pagka matutulog na siya. So, walang problema yung amo niya. And, alam mo ba, kasi may jowa siya dito dati sa Hong Kong and driver. So, nagpapaalam siya minsan sa amo niya, halimbawa bukas pa yung day off niya, Sabado. So, Biyernes ng gabi, umaalis na siya sa bahay ng amo niya pagkatas niya magpatulog ng bata and ganyan. So, mga alas 8, alas 9, aalis na siya sa bahay ng amo niya. Doon na siya matutulog sa boyfriend niya. And kinabukasan na siya babalik ng gabi. Ayan. So, ganun yung niya, alas 6 ata yung curfew niya kapag day off, ganyan. So, babalik lang siya ng alas 6. Matagal na din siya dito, 3 years na siya, and taga China yung niya, yung amo niya. So, minsan daw sinasama siya dun. So, sabi ko, sana all nakakapunta ng China. Sabi niya, kala mo lang ganyan, pagdating dun maglilinis ka din. Pero at least, 'di ba, nakapunta ka ng China, hindi lang Hong Kong. Sabi mo, saan ka nakapunta? Galing na akong China, galing na akong Hong Kong, o 'di ba? Makita mo man lang yung China. So, ganun, yung mga first timer lang pala yung madaming inarte, hanash, pero yung mga luma na, kayang-kaya na nila, pero yung mga kamay nila guys, ang lalaki na guys. Sabi nga sa akin, kasi ang kamay ko maganto-ganto pa, mapilik-pilik pa ba, maano-ano pa, maligwis pa, parang matino pa. Sabi niya, buti yung kamay mo, ganyan, hindi nagaganyan. Sabi ko, oo, kasi naalagaan ko to ng halo-halo na nilalagay ko dito. Lotion, Vaseline, hand cream, kahit BL, kahit ano na nilalagay ko sa kamay ko, and sa kanila nasunog na, lumaki na, ayan. So, first timer lang pala talaga yung medyo maraming nararamdaman. Yung mga luma pala talaga natitiis nila. Ayan. So, ano ba tong natin? Para to sa bata, 'di ba? Napunta na tayo kung saan-saan. Basta guys, medyo mahirap pag newborn, pero kung kailangan mo ng trabaho, pwede na 'yon. Ayan. So, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.